naalala nyo last time madlang people, marami tayong fake account na Tomboy TV. At yun pong mga gumagawa ng fake account na Tomboy TV, nangi-scam po sila sa mga followers natin. So ginamessage po nila at may ino-offer sila, then nagpapabayad, pagkatapos makapagbayad ginablock na nila. Ginawa ng fake account, so nagre-upload siya ng mga video ko, siyempre para mapaniwalaan na ako talaga yun. So, 3 beses yun siya gumawa ng fake account, then nagre-upload siya ng video ko. So, yung 3 account na yun na take down. So far naman ngayon, wala pa ako nakikita na fake account na Tomboy TV. So, meron akong mga na-receive na comment na nagtatanong sila kung paano ba daw mag-report, paano ba daw ang tamang paraan ng pag-report kapag merong magre-upload ng video natin. So, yun pong pagre-report natin ng isang account or yung mga nagre-upload ng video natin, nagdepende po yan sa inyo. So, sa akin naman sana, walang problema kapag i-re-upload lang yung video ko. So, ang ginawa kasi nila naggawa sila ng fake account, nagre-upload ng video ko, tapos nangi-scam sila sa mga followers ko. So, kaya, ang ginawa ko ay na-report ko na talaga kasi nga, diba, masisira din yung image ko at kawawa naman yung mga ma-scam. Kasi hindi lang isang tao, 2 tao, 3 tao yung na-scam. Marami yung na-scam nila. So, kaya din, napilitan din akong mag-report. So, sa mga gusto dyan na mag-report, sample merong gumawa ng fake account sa kanila, then nagre-upload ng video nila. So, ganito lang po yung gagawin ninyo. So, pumunta lang po kayo dito sa My Professional Dashboard. Then, pindutin nyo itong Stay Safe. Piliin nyo itong Copyright Protection. Pindutin nyo itong This Form. So, dito, piliin nyo lang itong I am the rights owner. Then, dito sa may baba, ilagay ninyo yung name ng account ninyo. So, dito sa akin, Tomboy TV. Then, kailangan nyo ditong ilagay yung address ninyo. Then, kailangan din dito maglagay kayo ng Gmail. Then, confirm your Gmail address. So, ilalagay din ninyo dito yung Gmail ninyo. Then, dito sa may baba, where are your asserting rights? So, pindutin nyo itong arrow. Then, hanapin ninyo yung bansa ninyo. So, nandito ako sa Saudi Arabia. So, piliin natin itong Saudi Arabia. Then, name of the rights owner. So, isusulat natin dito yung Tomboy TV. Then, dito sa may baba, which of these best describes the copyrighted work. So, pindutin nyo itong arrow. Then, piliin nyo itong video. So, kapag napili nyo na yung video, dito sa may baba, what type of content are you reporting? Piliin nyo itong pinakauna, photo, video, or post. Dito sa may baba, content you want to report. Please provide links URL to the copyrighted work or describe it in the box below. So dito kailangan mong ilagay yung link, yung mga video mo na gire-upload ng fake account. So sample 5 yung video mo na gire-upload ng fake account, so kailangan mong ilagay yung link dito. So ipi-paste natin yung link. Then dito naman sa may baba, please provide links, URLs leading directly to the specific content you are reporting. Kailangan yung kuhain yung link sa fake account. So, kailangan yung puntahan yung account ng fake account. Tapos, kunin nyo yung mga link na gire-upload niya. Then, kailangan yung i-paste dito. So, sample, 5 yung gire-upload niya. So, 5 din na link ang i-paste nyo dito. Then, dito sa may baba, describe why you are reporting this content. So, pindutin nyo itong arrow. Then, piliin nyo itong this content copies my work. Tapos, dito naman sa may baba, please provide any additional information that can help us understand your report. So, kailangan nyo dito na magsulat. So, kailangan nyo ditong isulat kung ano yung reason ninyo kung bakit nyo na-report yung mga fake account na nagre-upload ng mga video ninyo. So, ito yung sinulat ko dito. I am reporting this CPR claim because the impostor is pretending to be me. Scamming my followers for money. So, depende sa inyo kung gaano kahaba yung isusulat nyo dito. So, pwede nyo ring i-copy itong sinulat ko dito kung pareho tayo ng situation na nang-scam sila sa mga followers at viewers natin. So, pwede nyong dagdagan, pwede nyo ring bawasan. Ito naman sa may baba, sa may choose files, pwede nyo nang hindi lagyan ito. Pero kung mayroon kayo na parang screenshot na nagpapatunay na pinipirahan talaga ng scammer or yung fake account, yung mga followers niyo, pwede nyo ring i-attach dito para to prove na totoo talaga yung mga sinasabi ninyo.
Dito sa may baba, sa may declaration statement, electronic signature. So, kailangan nyo ditong isulat yung totoo ninyong pangalan at totoo ninyong apelido. So, hindi dito pwede yung profile account name lang ninyo or Facebook page account name. Kailangan totoo ninyong pangalan at totoo ninyong apelido. Then, pindutin nyo lang itong submit. Kapag ma-approve naman kayo sa pag-report ninyo, magantay na lang kayo ng mga 3 to 7 days at makaka-receive kayo ng email. So, ganito yung email na marireceive ninyo. Hi, thanks for contacting us. We remove the content you reported for going against Facebook's terms of service. We understand this action to resolve your intellectual property report. Makaka-receive kayo ng ganitong email kapag ma-approve yung pag-report ninyo kay Facebook. So, ito pong pagre-report ha, case-to-case basis po ito. So, yung situation ko po ay nang-scam po yung mga fake account ko, kaya na-report ko po sila. Siguro kung nag-re-upload lang sila ng video ko, hindi naman sila nang-scam, so hindi ko po sila i-report. Pero yung case ko kasi, nagre-re-upload sila ng mga video ko, at the same time, nang-scam sila. Kasi syempre, mas mabilis silang mapaniwalaan ng mga viewers at followers ko kung meron silang mga in-upload na video. So mostly, nakakapang-scam talaga sila kasi iniisip ng mga followers at viewers ko na meron akong bagong account. Kasi nga, meron akong mga video na in-upload nung fake account. So, kayo pong mag-decide kung i-report nyo po or pabayaan nyo lang. So, case-to-case basis po ito madlang people. Depende po yan sa sitwasyon ninyo sa account ninyo.